So, binasa namin yung statement niya, yung affidavit. Diba? I am Ramil Madriaga. I took up the College of Law from 91 to 95 at San Sebastian. Doon pa lang, I took up the College of Law. Sabi ko, ano to? I graduated but did not pass the bar. I work in NSC, National Security Council, and ISAF from 2001 to 2015. Doon pa lang ma-realize nyo kung taga-military kayo o familiar kayo sa military at police. Paano nangyari na nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka pa sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines? Eh, hindi ka nga parte ng AFP eh. Wala siyang ranggo sa Armed Forces kahit private o corporal. Wala siyang ranggo sa PNP kahit patrolman. Hindi siya parte ng mga tropa ng gobyerno, pero sinasabi niya na nagtatrabaho siya sa Armed Forces of the Philippines at sa NSC. Pangalawa, I work in the NSC NBI from 2018 to 2020. Paano nangyari nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka rin sa NBI under ng DOJ doon sa 2 taon na yon? Anybody na familiar sa government service, alam nyo na agad sinungaling eh. Pangatlo, from 2018 to 2021, I work in the NSC, National Security Council, PSG, Presidential Security Group, and GHQ, General Headquarters. Ano yun? Eh yun rin yung same date nung nagtatrabaho ko sa NBI. So nagtatrabaho siya sa 4 na ahensya ng gobyerno, imposible yun. When you work in the PSG, separate unit ka na ng armed forces. Kasi pag nagkaroon ng kaguluhan sa bansa, nakadepensa lang kayo sa Pangulo. So yung sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa PSG, sa GHQ, sa Camp Aguinaldo, sa NSC, sa Viluna, at sa NBI, sa Maynila, sabay-sabay. Doon pa lang makita nun niya na abnormal tong tao na to. Talagang ma-high blood ka sa ano. Pangatlo, at the start of the 2016 election campaign, then Congressman Roy Logoles introduced me to the Duterte family to provide political and security advice. Pare, mapapainom talaga ako ng losartan eh. Una, si Congressman Roy Logoles, yung binanggit niya, patay na, kaya hindi mo ma-verify kay Roy Logoles. Pero nagsalita si Malu Tiquia, Chief of Staff ni Roy Logoles, hindi rin daw niya kilala yan. Dun pa lang, di ba? Pangalawa, inirekomenda ka nung patay na congressman sa Duterte family para ikaw ang mag-provide ng political and security advice kay Mayor Duterte. Pare, veteran politicians yung mga Duterte. Ang tatay ni Pangulong Duterte, gobernador na 1950s, 1960s. Cabinet secretary na 1970s. Ang anak, mayor, long-term, naging congressman, naging presidente pa. Tapos, ikaw ang magbibigay ng political advice dito sa political family na ito. Tapos sinasabi mo dito, ikaw rin ang pinagbibigay ng security advice sa dami ng general ng Armed Forces of the Philippines na na-assign sa Task Force Davao. Ikaw na walang ranggo sa AFP o PNP, ikaw ang magbibigay ng military advice. I was also assigned to form groups that would support President Duterte's candidacy for president. Yan yung mga isang tao lang nag-volunteer ako, tapos sinasabi na niya siya na yung nagtumulong, di ba? When Duterte was elected president, he ordered me to serve as counterintelligence agent for the National Security Council. Lahat talaga namang military police, kontrolado mo siya. Kung may baseball bat ka nga naman talaga, mapapalo mo sa ngipin at sa pagmumukha niya to eh. Nung naging presidente si Duterte, inutusan ka. Dapat hindi mo masabi ko sa inyo, yan. Ang presidente ng Pilipinas, napakaraming sekretary, napakaraming undersecretary, napakaraming assistant secretary, at napakaraming general sa Armed Forces at sa PNP. Maliban pa sa napakaraming opisyal galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo sa AFP at PNP, ikaw ang inutusan for counterintelligence. Putang ina. Pangatlo, basahin ko lang kasi baka makalimutan ko. During that time also, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Oplan Double Barrel. Nandiyan si Chief PNP Bato, graduate ng Philippine Military Academy, at napakadaming graduate ng Philippine
Philippine National Police Academy, FBI Academy sa US. Ikaw ang inutusan ng presidente mag-lead sa intelligence information? Putang ina talaga, mapapamura ka talaga. Pangatlo, sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the Presidential Security Group. Masabi ko sa inyo, kahit pulis at sundalo ka, kahit graduate ka ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy o Officer Candidate School, hindi ka agad makakapasok ng PSG kung hindi ka mag-VIP training sa PSG mismo. Wala dyan yung mag-outsource sila na, ayun, pwede yung nagtitinda, mukha kasi nagtitinda ng ano to sa kanto eh. Ito, pwede na tong PSG. Paano mangyari yun? Diba? Pang-apat. In 2018, I was introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, and likewise tasked by the President to provide intelligence gathering involving politics, law, to Mayor Sara Duterte. Lo, abogado yun. Siya bagsak. Pare, abogado si Rodrigo Duterte, abogado si Sara Duterte. Bagsak sa bar eh. Napakaraming abogadong nakapaligid sa kanila. Yung pang drop Yung out. bagsak sa Ikaw ang inutusan mag-provide ng legal. legal advice kay Sara Duterte. Alam mo talaga sinungaling eh. Drop load. And also intelligence regarding politics. Ikaw na hindi pa nananalo kahit barangay chairman, ikaw ang magpo-provide ng political advice sa mga veteran politicians, mga Duterte. Ito, bilisan ko na lang po ha. We were able to register ISIP Pilipinas at the SEC with me as national convener. Madali lang yan. Kahit pumunta kahit sino sa atin sa SEC, mag-register na ako ang head ng walang ISIP Pilipinas. Ayun, ikaw ang chairman nun. Ano yun eh? Non-stock, non-profit. Ito pa, masabi ko sa inyo, talagang mapapadagdag ka ng dosage na losartan. When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Walang nga. Sa dami-dami ng general ng Armed Forces at PNP at mga opisyal na nakapaligid sa kanila galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo, ikaw ang pinag-form ng Vice Presidential Security Group. Pare, kahit Colonel ako, kahit general tong mga katabi ko, hindi kami makakapag-form ng isang unit ng Armed Forces kung hindi kami inutusan ng DND. And that is the truth. Si Secretary Lorenzana noon at si AFP Chief of Staff Centino ang nag-form ng Vice Presidential Security Group para pag alis nila, merong separate unit na magpoprotekta sa Vice President. Hindi ikaw, Mr. Madriaga, ang nag-form ng VP Security Group. Ito po, last na. Colonel Nolasco, who was the head of the Presidential Security Group Training School, was my student. Yung head ng PSG school, estudyante mo, saan mo estudyante? Siya na nga ang head ng school. I was introduced, I recommended Colonel Raymond Lachica to head the VP PSG. Kahit nga general ka, magrekomenda ka, hindi ka basta papansinin agad ng PSG eh. Sino ka para mag-recommend? Insane yan. Ito, tapusin ko na dahil ang daming kalokohan dito. Around December 2022 at around 1:30 p.m. Meron kami nakuha. I stayed with Colonel Nolasco and Colonel Lachica when vehicles with 4 duffel bags of money arrived. Alam mo yung oras, 1:30, pero hindi mo alam yung araw. At around December 2022, 1:30 p.m. Ano yun? During my meeting with Attorney Man Scarpio, I was tasked to pick up money and everything. Masabi ko sa inyo, for the longest time since Vice Mayor si Sara Duterte, Mayor at Vice President, hindi nagsasama ng staff member si Attorney Man Scarpio at si VP Sara para walang conflict of interest. Private sector lang si Attorney Mans and si VP Sara kahit Vice Mayor pa lang, iba yung staff niya. Kaya kung sinasabi mo, pinagkakatiwalaan ka ng Pangulong Duterte, tapos staff ka ni Sara Duterte, inuutusan ka ng asawa, definitely alam sa Davao at sa Malacanang na hindi totoo yun. Lastly, ito na lang ang sabihin ko sa inyo. Dahil nauuso bigla ngayong panahon na ito yung pagde-deliver ng 1 billion. Dati wala ka maririnig. Ngayon bigla na lang si Mr. Madriaga
nagdeklara, I delivered 1 billion pesos and the delivery was verified through call to me by President Duterte himself. 1 billion. Oo naman. Sa tagal po namin sa Malacanang bilang undersecretary, assistant secretary, pamilya namin naging kongresista, at sa dami ng pagre-report namin sa Davao at sa Malacanang, si Pangulong Duterte po, inuutos lamang niya kina Secretary Bongo at sa PMS. Hindi gumagamit. Pag merong tatawagan na cabinet secretary, kongresista at mga opisyal ng armed forces, Bong, patawagan si sabihan ganon. Hindi naghahawak ng cellphone yan dahil matanda na si Pangulong Duterte, nakakatamad mag-type. Inuutos lang yan. Para sabihin mo, nag-deliver ka ng 1 billion, tapos tinawagan ka ni Pangulong Duterte kung okay na yung delivery, putang ina mo. Lastly, masabi ko sa'yo, Mr. Madriaga, ang dami mong kaso ng kidnapping for ransom, kaya ka nakakulong. Yung dinedeklara mo na San Sebastian Law ka, ano ngayon? Grade 6 lang si Vice President nung nandun ka. 12 years old. So lahat ng claims mo ngayon, alam namin, either inventong-invento mo, o pine-pressure ka para i-file mo yan sa ombudsman na final mo nung isang araw, lahat yung kalokohan. Tapos may lumapit sa akin mga congressmen, sabi, Kong na rin tawag sa akin, Kong, elect ako nun. Kong, benta nyo na lang yung Duterte Youth, makaano pa kayo, 20 to 30 million. Sabi ko, utang ina. Hindi kami nakikipag-away para sa pera. Wala nga kami pakialam dyan sa budget sa Kongreso eh. Gusto lang namin makipagdebate, magsalita, makipag-away sa mga makakaliwang grupo sa bansa. So yan ang nangyari. Pag-upo namin sa Kongreso, Vice Chair kami ng National Defense, yun ang tinututukan namin. Kaya tinutulungan namin mga kabataang Pilipino, wag ma-recruit ng NPA at ito mga taga-AFP at PNP. Tapos ang House Bill ng Duterte Youth Party List noong unang term namin, yung pagbabalik ng Anti-Subversion Law, Anti-CPP-NPA Act, na kapag ikaw nagtatransact, nangungulekta ng revolutionary taxes and everything, lahat kayo, o ikaw politiko na nagbibigay ng pera sa mga makakaliwang grupo sa NPA, kasali ka rin. Mga ganyan. Kinakausap na naman kami ng mga ibang kongresista. Kong, pasensya na hindi kami makapirma dyan eh. Sayang yung mga botanteng mga makakaliwa sa probinsya, marami yon. May ganon. Meron naman. Ronald, okay yan. Kaya lang di kami makasuporta kasi magrarally itong mga makakaliwa sa probinsya namin eh ha. Sabi ko sa mga kongresista, medyo radical kasi kami sa kongreso. Ang daming kongresista at politiko, gusto ng reservist rank sa armed forces, gusto ng arrival honor sa PNP, gusto na rango sa Philippine Coast Guard Auxiliary, pero para pumirma ka, laban sa pumapatay sa tropa ng gobyerno, ayaw mong pumirma. Anong tawag sa ganyan? Di ba? So, layuan na naman yung ibang congressman sa amin. Nung second term namin, under Marcos administration, eto na. Kami lang ang nag-file ng pagbabalik ng death penalty by firing squad para sa lahat ng taga-gobyerno na kasali sa plunder, kasali sa mga ghost projects. Wala man lang pumirma kahit isa. Siyempre. Tapos hindi kami kinakausap. Tapos eto na. Pagdating ng 2024, ang dami nga nung sinasabi ko sa inyo, bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Nasabi ni Mayor Magalong, pag umattend ka, meron kang 777. 21 million para sa isang attendance. Sa 31 na invitation sa amin dyan, ang inyong Duterte Youth Party List, hindi namin kayang umattend. Masabi ko sa inyo, ang daming umaattend, 200 plus. Hindi namin kaya umattend. Tuwing magpapadala ng invitation ng Office of the Speaker, fino-forward ko kay Congressman Pulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Sabi ko, ma'am, hindi kami attend sa ganito ha. Minsan nag-invite sa Davao pa. Davao City pa mismo. Sabi ko, ma'am, sorry, hindi kami attend kahit Davao City to. Alam ko namang sa kabilang side to. So, ganyan na nangyayari. Kahit nung mismong Quadcom hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte, 14 hours mula 10 a.m. hanggang 12 midnight, Duterte Youth Party List. Hindi namin kayang hindi pagtanggol si Pangulong Duterte. Kahit sinasabihan kami
ng mga kongresista doon, pare, wag kayong magsasalita dito ha. Naka-register na kaming magsasalita. Tinanggal pa kami sa listahan. Nilapitan ko lang yung Quadcom. Sabi ko, pinagsalitaan niyo yung 3 makabayan? Kami hindi, magwawala ako dito. Wala akong pakialam. Sinabi kong ganon. Kaya nung 11 PM nakapagsalita kami 1 hour before mag-adjourn. Kasi galit nga ako dito sa mga makakaliwa eh. Bakit ang daming privileges ng mga makakaliwa doon? Tas kami, gusto lang namin magsalita, ipagtanggol si Rodrigo Duterte na nakasalang sa Kongreso, ayaw kaming pagsalitain. Wala ba kaming karapatan bilang kinatawan ng taong bayan? Napakaraming Pilipino, wala man lang boses sa Kongreso, wala man lang magtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, magwawala ako dito pag hindi nyo pinagsalita Duterte Youth. So ganyan ang aming status sa House. Hindi kami nakikialam dyan sa mga kaperahan sa House. Medyo outsider kami. Hindi kami umaten sa bigayan ng kahit ano dyan. Kahit sabihin na, Kong, meron nga lumapit sa akin, Kong, nakaano na ako. 300 million na. Meron isa, naka 600 million, nakaka-attend lang. Duterte Youth Party list ninyo, masabi ko sa inyo, kahit piso, wala. At masabi ko sa inyo, eto sa Pilipinas, sa Pilipinas, pupunta ako sa barangay, pupunta ako sa isang bayan, pupunta ako sa isang probinsya. Tapos ang sasabihin ng mga politikong kausap ko, pare mag-e-eleksyon na dito, 500, 1,000 ang bayad sa kada botante. Kailangan nyo yan para manalo. Tangina ako, iinom na naman ako ng losartan. Yung losartan sa high blood yun, boss. Sabi ko, tangina. Bakit ganito yung mga sinasabi sa akin ng mga barangay chairman, mayor, gobernador na pinupuntahan namin? Dito na lang daw mag-invest sa probinsya nila. Akala ko pag sinabi mag-invest, magdala ng mga foreigner o mga negosyante para mag-invest ng negosyo. Ibig sabihin pala, mag-invest yung party list nyo dito na kayo bumili ng boto. Putang ina! Masabi ko sa inyo, ang Duterte Youth Party list ninyo, nanalo ng halos 2.5 na milyon na boto ng mga Pilipino, kahit isa doon. Wala man lang binili, kahit piso. Ibig sabihin, ang mandato ng inyong Duterte Youth Party list nakakuha ng 2.5 milyon na boto dahil sa paniniwala sa aming pakikipagdebate at pagsasalita para sa taong bayan. Isipin ninyo, ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, Commander-in-Chief nila si Bongbong, pero sa 150 na party list, ang number 1 sa AFP at PNP ngayong taon na ito, Duterte Youth Party List. Sinasaluduan mo yung Commander-in-Chief mo, pero ang ibinoto mo, yung kaisa-isang party list na naghain ng impeachment para matanggal ang Commander-in-Chief mo. Ganun ang sentimiento ng ating mga pulis, sundalo, mga OFWs buong mundo. Wala kaming ma-hire kahit isang coordinator sa kahit anong bansa buong mundo dahil walang pera ang inyong Duterte Youth Party List. Kahit saan tayo magpunta ngayon, Amerika, China, Singapore, Middle East, Dubai, France, Germany, number 1, Duterte Youth Party List. Wala kaming kakilala kahit isang OFW leader. Pero ang ibinoto ng majority ng mga OFW sa lahat ng bansa buong mundo, kahit mga pulis at sundalo, under ng administrasyong ito, Duterte Youth Party List po ninyo. Ganyan ang aming paninindigan. At ngayon po, final natin sa Supreme Court yung aming kaso laban sa COMELEC. Makikita doon ng Korte Suprema. Ang sinasabi lang ng COMELEC, meron daw kami hindi na-publish na papel nung 2018 nung nag-a-apply kami. Nakalagay sa mismong batas ng party list, the COMELEC shall publish. Sino? Ang nakalagay sa batas na magpapublish ng mga aplikante? COMELEC po. Ang sabi ni COMELEC sa Supreme Court, pwede naming iutos yan. Pwede nyo namang iutos. Wala kayong inutos, inaprubahan nyo kami. Paano namin mahuhulaan na yung one-pager na yon? Kailangan. Lastly na lang masabi ko sa inyo, sa dami-dami ng party list dyan na bumibili ng boto, sa dami-dami ng party list dyan na nangungurakot, kahit mga kongresista, may kaso ngayon, may alam ng taong bayan, nangungurakot kasama sa mga bilyong-bilyong kalokohan ngayon. May kaso pa sila? Wala. Ang tinanggal yung kaisa-isang party list na nakakuha ng 3 seats sa Kongreso, binoto ng 2.5 milyon na Pilipino, kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa kurakot sa bansa. Tayo ang pinagtulungan, tayo ang tinanggalan ng budget,
tayo ang tinanggalan ng seat sa Kongreso. Pero masabi ko sa inyo, kahit wala tayo sa Kongreso ngayon, kahit sa barangay ng Pilipinas tayo magpunta ngayon, sinasabi ng taong bayan, Sir, Duterte Youth Party List po kami, binoto po namin kayo. Hindi tayo yung kahit saan ka magpunta, yan yung mga nangurakot ng bilyong-bilyong maleta. Hindi tayo ganon. At dahil dyan, sa inyong pagtitiwala ng ating mga kasama sa social media, mga vloggers, at ng milyong-milyong Pilipino, kaya nabubuhay ang Duterte Youth Party List. Alam ko, makakabalik tayo sa Kongreso at putang ina lahat ng kailangang reforma dyan sa Kongreso na yan at sa ating gobyerno. Lalo na pag naging Pangulo si Sara Duterte, tayo ang magbabago ng Pilipinas. Talagang, Rob, ako talaga nanghihinayang na si Yusek Cardema ay tinanggalan ng boto sa eleksyon. Sayang na sayang, kailangan natin yan. Alam niyo kung ba't ako nagagalit? Una, hindi talaga kilala yan sa PSG, VP PSG, sa security detail ng Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Ang dami nagte-text sa amin sa Duterte Youth Party List. Sir, sabihin nyo nga hindi namin kakilala yan. Puro opisyal. Galing PMA at PNP. Sir, hindi namin nakilala yan o kahit kailan. Yung kaisa-isang picture niyan, nakatabi na solo si Vice President, yan yung inauguration ni Ma'am, na 1,000 taga Davao audience ang nagpa-picture sa kanya isa-isa. Yun lang yun. And pangalawa, talagang ang Duterte Youth Party List, nakakuha ng pinakamalaking boto ng ating mga pulis at sundalo, gusto lang ipaabot ng ating mga pulis at sundalo na hindi man lang namin naging kasama yan, kahit private sa armed forces, kahit patrolman sa PNP, huwag niyang sabihin na kung ano-anong claims niya sa buhay dahil kalokohan, alam ng lahat ng security agencies ng ating bansa, Mr. Madriaga.